Plano ng Senado na magtalaga ng impeachment manager sakaling iakyat na sa Senado ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, ipapamamahagi na sa mga kongresista ang kopya ng committee report tungkol sa impeachment para mapag-aralan ito bago magbotohan kung may impeach o hindi ang bise. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Mr. Speaker, I move to direct the Secretary General to immediately furnish the members electronic copies and distribute to the members printed copies of Committee Report number 261 containing House Resolution number 989. Para mabasa at mapag-aralan bago ang inaasahang botohan sa plenaryo sa Lunes, iniutos sa House Secretary General na bigyan ang lahat ng kongresista ng kopya ng committee report ng House Committee on Justice. Pati na ang resolusyon nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Ayon sa isang leader ng partidong Lakas CMD, lumabas sa kanilang pulong na sa 69 na Lakas congressmen, 90 to 95% ang boboto para sa impeachment. We are solidly behind the complaint. As you know, the chair of the Committee on Justice is a Lakas member. The respondent of one of the complaints is also a Lakas member. 106 na boto ang kailangan para maiakyat ang Articles of Impeachment sa Senado. May mga kongresistang naniniwalang mahihigitan nila ito. Kung ipagsama mo yung boto ng Lakas lang at ng 55 na bumoto sa committee, you will already get your 106. Diba? So, what are the odds? Kung pumupusta ka sa karera ng kabayo, panalo na siguro itong kabayong ito kasi 106 lang ang kailangan. Ayon sa chairperson ng House Committee on Justice, prerogative ng mga kongresista kung anong magiging posisyon nila. And there are three things which will affect how the House members will decide on this. One, how they appreciate the evidence. Two, of course, we acknowledge that this is a political process. Factor din ang posisyon ng party leadership. And third, the conscience vote. What will be best for the country should be considered also. Sakaling ma-impeach, sabi ni Vice President Duterte, base din sa discussion namin ni Pangulong Duterte, lahat ng mga nangyayari sa buhay ng isang tao ay sinulat yan ng Diyos. So kung ma-impeach ako, yan ay sinulat na ng Diyos, hindi man ako ma-impeach. Nasa The Hague, the Netherlands, ang bise para dalawin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi pa raw niya ipinaalam sa ama na may panibagong impeachment complaint siyang hinaharap. Hindi na niya kailangan malaman ang mga ganyan na klase na bad news kasi wala din naman yung value sa kanya. Tapos mag-overthink siya, lalo pati nag-iisip tayo na baka nga dyan siya bawian ng buhay sa loob, no? Diyan siya mamamatay sa loob ng detention. So dapat yung maaalala niya at naiisip niya ay yung mga masasayang bagay. Sa pagdinig ng komite, naungkat ang mga bank transactions hindi lamang ng bise, kundi pati ang sa kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio. Bagay na pinalaga ng pangalawang Pangulo. I think it's unfair dahil hindi naman sila Vice President and hindi naman sila ini-impeach. And tulad ng mga asawa at mga anak din ng mga congressman, they have the right to privacy, being ordinary individuals and private citizens. Katwiran naman ng komite, kasama kasi si Carpio sa isinumite ng bise na SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Hindi po kasalanan namin yan na gano'n ang kinalalabasan. Na siyempre nung tinignan na yung sa AMLAC records and then sa SALN, because you know these are the joint SALN of the husband and wife, and then hindi namin kasalanan yun na gano'n ang lumabas sa 6.7 billion, 4-point-something billion of inflows ng pera sa mga accounts nila. Inaabangan na kung aakyat sa Senado ang impeachment complaint.
Sakaling harangin daw ng ilang senador ang pagko-convene ng impeachment court, mauuwi ito sa botohan, ayon kay Senator Ping Lacson. May motion eh. Kung motion na wag i-convene, sa botohan mauwi yun. Kasi ang court hindi naman one-man court eh. It's a 24-member court. So majority pa rin yung magre-rule. Kapag natuloy naman ang impeachment, panukala ni Lacson na sa hapon gawin ang impeachment at session para pwede ang committee hearing sa umaga. Plano rin daw ng Senado na magtalaga ng impeachment manager. Mas mainam daw kasi na abogado ito, lalo't hindi abogado sina Senate President Tito Soto at Majority Leader Mig Zubiri. We're planning to appoint an impeachment manager. Tingnan namin si Senator Kiko para lawyer. Parang Timon, no? Parang may manggugulo. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA News.